faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Our FBK for today is found in Mark chapter 16, verses 1 to 9, and I entitled it Exemplary Tuesday with FBK. When you say exemplary, it means serving as a desirable, yung word na desirable, or in other meaning or word, it describes the best of its kind. Kaya naging exemplary sila. Or in other words, they were commendable, excellence, by showing their commitment sa Panginoong Hesus. So the resurrection of Jesus Christ is the cornerstone of Christian faith. And without it, the resurrection of Christ, our faith is in vain. Our preaching, our prayer, and our hope is also in vain. But praise God, God is not here. He is risen. Now He is in heaven. Kaya nga po sa araw na ito, tayo po'y challenge ng Panginoon sa buhay ng mga babae na ito. That was recorded in Mark chapter 16, verse 9. So, makikita po natin dito yung background ng story na it was the resurrection of Christ. Grabe yung event na yun. But these women, they were exemplary. Una po, they were exemplary to their commitment sa Panginoon. In other words, their devotion to Christ. They were exemplary to their commitment sa Panginoon. So, yung ginawa nila in Mark chapter 16 verses 1 and 2, it is not a sort of contribution. Kasi pag contribution, I've already done my part, ikaw na yung gumawa niyan. Tapos na ako dyan. Kaya marami hong mga sabihin natin na Christian na minsan maririnig mo natin at minsan pag narinig mo natin yan, ito'y nakakalungkot. Kasi ako, tapos na. Tapos na, kapatid, pwede ka ba ikaw na yung lead sa ganito. Ay, pasensya ka na, pastor, tapos na ako dyan, ibigay mo na sa iba. Kaya minsan, yung nangyayari doon, na that their Christian life, instead na mag-grow or maabot natin yung excellency ng pagsiserve natin sa Panginoon, bumabagsak. Ano po yung dahilan? Because they thought that this contribution, but it is not. Kaya it is recorded in Mark chapter 16, yung mga babae, that they were exemplary to their commitment sa Panginoon. Hindi po ito katulad na nabasa tayo ng ulan, tapos sige, maliligo na lang ako, total, basa na rin ako sa ulan. Hindi, they were commitment to their life, their love, their loyalty to Christ. Kaya in verses 1 and 2, makikita po natin dyan that they had bought sweet spices and they might come to anoint Him. And they would come early in the morning in the first day. Now, makikita ko natin dito yung devotion and courage nila. So it took, makikita natin naging exemplary sila sa kanilang commitment because of what? Umana pa sila talaga, nag-prepare pa talaga sila ng sweet spices. And pupunta pa sila mismo to anoint the body of Christ. And also the courage. Diba? And makikita rin natin yung concern na paano kaya nila bubuhatin yung malaking bato in verse 3. And they said unto themselves, who shall roll us away the stone from the door of sepulchre? So, ito po yung nangyayari na yung circumstances na dumadating sa kanila na sino kaya yung magbubukas para sa amin? Kasi inisip po nila na malaking bato. Ibig sabihin, mabigat. So they're worried.
And also, makikita rin natin yung determination nila kasi pumunta pa rin sila. Kahit alam nila na na nakasara yung bato. And you know what? Dahil sa record na ito po yung extraordinary na encounter nila sa kanilang mga buhay. Na nung pumunta sila doon, bukas na yung sepulcher, yung sepulcher bukas na. Yung tomb bukas na. And may nakita sila isang tao na nakaupo doon. And sabi niya in verse 6, be not affrighted. Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. Kaya nga po makikita ko natin dyan. That, na yung kanilang encounter, it was a transformative encounter. Kaya nga po mga kapatid, as we encounter Christ sa ating mga buhay, don't be a professing, but a possessing Christian na magagawa o natin na become exemplary sa ating pagsiserve sa Kanya. Kaya nga po, yung kanilang action, lagyan po natin ng doon, it is commendable, excellence, and they were exemplary to their devotion, to their commitment sa Panginoon Diyos. Kaya nga po, sa araw na ito, yung tanong, kung sila, they were exemplary, kamusta tayo mga kapatid? Are we committed to fully surrender our life? Are we committed to the calling? Isa lang po yung goal ho natin. As Apostle Paul said, na i-present yung mga brethren niya na blameless and spotless sa Panginoon. Kaya nga po, sa araw na ito, na pag dumating yung araw, maririnig mo kaya sa Panginoon that well done, thou good and faithful servant. Magandang araw po, magandang gabi ho. God bless.